Nung ako po ay dating Katoliko pa, ako po ay member ng Legion of Mary. Tapos isa po sa mga gampanin ko po noon ay bilang katekista po. Ako po ay nagtuturo sa mga bata tungkol po sa mga santo, kung paano maging mabuting Katoliko po. Yun po ay kumbaga, apostolic work ko po, every Sunday po yun. Pagkatapos po ng meeting sa simbahan, yun po ang ginagawa po namin. 'Pag Sunday po may meeting din, tapos nagro-rosaryo po. Meron po kaming set of prayers, tapos bumibisita din po sa mga Katoliko. Tapos pagka po lalo na po 'pag October, yung tinatawag na Rosary Month, nagro-rosaryo po araw-araw. Tapos meron po nagre-request na dalhin sa kanila ang rebulto o kumbaga ang santo sa bahay nila para magrosaryo, gano'n po ang ginagawa po namin. Hindi ko po alam kasi noon na mula po pagkabata kasi saradong Katoliko po ang pamilya namin. So mula pagkabata ang alam ko lang pong relihiyon talaga, Katoliko. Wala po akong alam tungkol sa ibang relihiyon dahil ang mula magulang ko, lolo't lola ko, mga tiyahin ko, taong simbahan po sila. So hanggang sa paglaki ko po, gano'n din po ang nakagisna namin, magpipinsan, magkapatid, yung ate ko po naging legionary din. So, yun po ang buhay namin noon. Tapos nung ako po ay nakapagtrabaho na, may nakilala po akong iglesia, siya po ang nakapag-anyaya po sa akin na dumalo ng mga pagsamba, gano'n po. Talagang sinasama niya po ako sa pagsamba. 'Pag sumasamba po ako, mabigat sa loob ko. Dahil parang hindi ko pa po matanggap no'n ang aral ng iglesia dahil bilang saradong Katoliko po, pinapakinggan ko lang po talaga. Kumbaga kino-compare ko po yung aral sa iglesia at yung sa aral sa Katoliko. Pero meron po do'n isa na hindi ko po maipaliwanag bilang Katoliko, dahil ang sinasabi po sa iglesia, iisa ang tunay na Diyos. Sa Katoliko po, yung sinasabi na isa ang Diyos pero tatlo ang persona. Kahit po nung ako'y Katoliko na, hindi ko po maipaliwanag sa sarili ko kung papaano nangyari po yoon, na may Diyos Anak, Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo. Hindi ko po maintindihan. Nung nakikinig na po ako sa iglesia, dun ko po nalaman yung totoo. Kumbaga, napakalinaw po ng aral. Isa lang nga po ang Diyos at ang Ama lang po yun. At isa lang din po ang tagapamagitan, Panginoong Hesukristo. Kasi nung sa Katoliko po, ang dami pong tagapamagitan. Nandiyan po ang mga santo, nandiyan si Maria. Nung ako po'y Katoliko, nagtanong may isang instant po yung natatandaan ko, tinanong ko po, "Bakit nananalangin sa mga santo, kay Maria, bakit hindi sa Diyos nananalangin?" So yun po, isa po yun sa talagang tumatak po sa akin na iisa lang po ang tunay na Diyos. Kaya nga po nung ako'y nag-iglesia na, ang saya po ng pakiramdam na gusto ko po sanang maitama yung aking mga naituro noon sa mga bata sa pamamagitan po ng yung pag-aakay, pag-imbita po sa mga tao na makinig sa tunay na aral. So yun po, yun yung way ko po na para itama yung mga kumbaga naging kamalian ko po noon, na itama yung aral. Although hindi ko na po sila nakikita ngayon, yung mga batang naturuan ko po ng maling aral, sa ibang paraan po, sa ibang tao po, at least maiparating ko po sa kanila kung ano po yung tunay na aral po sa loob ng Iglesia ni Cristo po. Puro pagpapasalamat po dahil pasensya na po, dahil nabigyan po ako ng pagkakataon po na maitama po yung kamalian ko po noon at nagkaroon po ako ng pagkakataon po na mapaani po sa iglesia. Magkaroon po ng pagkakataong maligtas po pagdating po ng araw ng paghukom na kahit naging ganun po ako, napatawad po ako ng Ama, tinanggap pa rin po ako at nabigyan po ako ng pagkakataong tawaging anak po niya at makapanalangin po sa kanya po. Puro pasasalamat lang po sa pagkakataong binigay sa akin ng Ama. Since saradong Katoliko po kami, may hadlang po. Pagka dadalo po ako ng pagsamba, patakas po. Mahirap po. Dahil malaki rin po ang takot ko sa mga magulang ko, sa mga nagpalaki sa akin. Pero nandun po yung kumbaga yung takot ko din po sa Ama, sa Diyos, na sana po matawag ako sa iglesia. So, pagka-resign ko po sa trabaho,
Ang ate ko po kasi nasa Amerika, siya lang po ang nandun. Nag-decide po akong magpunta ng Amerika, doon po magpadoktrina para walang hadlang po. At doon po, pagdating ko po doon nakapagpadoktrina, doon po ako nabautismuhan po, nagtuloy-tuloy na po.